Hindi ako marunong ng ganito. Hello mga ka-rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng mini cake na full fondant. Ang theme ng cake na ito is baseball theme and ang flavor nito is chocolate moist with chocolate filling. Pa-surprise para ito sa jowa ng customer ko dahil birthday niya. Medyo mahaba ang conversation namin ng customer na ito dahil undecisive siya sa mga design na gusto niyang ipagawa. Nung una, ito nga yung gusto niyang ipagawa and then nag-send siya ng ibang design na simple lang. And then, pinalitan niya ulit, tapos pinalitan niya ng dedication. Siguro mga 3 araw yata kami magkausap dahil lang sa design. Madalang lang ako makakuha ng mga full fondant na orders. Kaya nung nakakuha ako netong mini cake na full fondant is sinubukan ko na ang pasaklob method sa fondant natin. Sanay kasi talaga ako sa paneling method kasi nakukuha ko yung sharp edge and madali siyang gawin. Unlike dito, para siyang palda, tas naglulukot-lukot sa side. Pero syempre, gusto pa rin natin siyang itry. And eto nga, nung tinry ko siya, medyo nahihirapan ako dito. Hindi ko alam kung yung fondant ba ang may issue dito o yung kamay ko. Pero feeling ko talaga yung kamay ko talaga ang may issue kasi nahihirapan talaga ako sa ganitong method. Ewan ko ba bakit yung iba daling-dali sila sa ganitong method. Samantalang ako hirap na hirap, for the struggle talaga tayo dito, nakakunot ng noo ko at hindi na talaga ako makangiti. Pero ngayon habang ini-edit ko tong video na to, tawang-tawa talaga ako sa sarili ko dahil naalala ko talaga yung stress level ko nitong mga panahon na to. Madaling araw pa man din to dahil maaga yung delivery ng cake. Pero syempre dahil bida-bida tayo, ayan, tinuloy ko pa rin siya kahit na ang daming loko. Tapos habang kinakat ko yung dulo, iniisip ko na kung paano ko tatakpan yung mga chismis. Pero kahit paano ko talaga isipin, hindi ko talaga siya matatakpan dahil tingnan nyo naman, sobrang reject naman talaga kasing itsura nito. Sumaba yung pagkalukot ng fondant sa lukot na mukha ko Nung una naisip ko tanggalin ko siya, baklasin ko and then lagyan ko ng bago. Pero since nakita ko na sobrang nipis naman na nailagay kong fondant, ayan, pinatungan ko na lang. And back to paneling method tayo. Amazing! Since meron pa rin itong bakas ng kahapon dahil hindi nagpantay yung cake natin dahil dun sa naunang fondant na nilagay natin, kaya kailangan natin siyang ayusin. So for the plancha tayo. Grabe talaga yung stress level ko dito sa cake na to. Worth 600 lang pero parang pang 1 milyon dapat ang cake na ito O ayun, pinost ko muna yung video dahil umabot ako ng 1,000 million years bago ko natapos pakinisin. And ito na nga ang magic ni Vanessa sa pagtatakip ng mga cheese pin. Buti na lang yung design ng cake na to sakto dun sa mga guhit-guhit tsaka lukot-lukot ng fondant na ito. Kaya ayun, natakpan naman natin. Tubig lang pala ang ginagamit ko sa pagdikit ng fondant sa cake natin and ng mga details. Ganon din yung pinaka-fondant mismo doon sa chocolate ganache. Hindi ako gumagamit ng shortening. Ewan ko, wala lang. Feeling ko kasi parang may aftertaste siya kapag kinain mo. Kaya tubig lang talaga para siguradong malinis and makukonsume ng customer natin, wala siyang lasa or aftertaste. And speaking of malinis, ayan, paulit-ulit tayo. Hindi ako nag-gloves dahil mas hygienic siya. Every time na papapalit tayo ng hahawakan is maghuhugas tayo ng kamay. Amazing! Balik tayo dun sa kwento ko tungkol sa mahabang conversation namin itong customer na to. Bagets pa lang kasi yung customer, feeling ko senior high pa lang siya or college, pero feeling ko talaga senior high siya. Sa 3 araw na pag-uusap namin, bumalik lang kami dun sa pinakaunang design na sinend niya. Noong una, akala ko vegetarian siya, pero as time goes by, sa haba ng conversation namin, napansin ko na talagang nahihirapan lang siyang mag-decide. Ewan ko kung talagang nahihirapan lang siyang mag-decide or sadyang ganun lang talaga siya napapalit-palit ng pag-iisip. Actually, okay lang naman sa akin yung mga request na papalit-palit ng design sa cake. Lalo na syempre, madaming magagandang design ng cake, diba? And ako din naman minsan nahihirapan din ako mag-decide ng design. Lalo na kapag para sa loved ones mo yung cake na order mo. Ang problema lang kasi dito sa transaction na to is nakapag-send na ako ng order summary. Ibig sabihin, nakapag-decide na siya and sabi niya yun na yung final design niya kasi sinisigurado ko na okay na ang lahat bago ako mag-send ng order summary kasi nga ma-process ako sa mga cake orders ko. And aside from that, yung order summary kasi is nakadepende dun sa details na isa-send ni customer. For example, yung design, ang presyo kasi ng cake is nagbabase sa kung gaano kakomplikado ang design ng cake.
ang mga designs na napili niya is super duper magkakaiba. And magkakaiba rin ng type. Merong soft icing, merong semi-fondant, and merong full fondant. Meron ding iba-ibang sizes. May mini, and then merong regular. Kaya nung pang 3 beses na niya nagpalit ng design, ibig sabihin pang 3 beses ko na ding magsasend ng order summary. Medyo nainis na ako and naisip ko na wag ko na lang kaya po-orderin yung customer. Kasi baka mamaya last minute magbago na naman siya ng design. Pero sinabi ko na lang sa kanya na final na yung design na yon and hindi na pwedeng palitan, lalo na pine-prepare yung mga gamit and yung mga ingredients ng cake order every time na nag-send na sila ng deposit or down payment. At ayun nga, sabi niya, oo daw, final na daw yon. Sabi niya, sure na daw yon. Kaya, binook ko na and okay na. And then, nung pagkatapos ng cake, imagine, di ba, na-stress na nga ako dito sa paggawa ng cake na to. Bukod sa paggawa nung pasaklob na fondant na pinatungan ko, inayos ko, pinakinis ko. Tapos, ito pa mga details na to matrabaho kasi itong mga red na part na to yung patusok-tusok. Parang dun sa bola ng baseball. Tapos nung natapos ko siya, tuwang-tuwa ako kasi nairaos ko din and malinis naman siyang tingnan. Hindi kita yung mga chismis, presentable, and nakuha ko naman yung inspiration na sinend sa akin ni customer. Very excited ako na sinend yung picture ng cake sa customer. Tapos, ang reply niya is may pinapapalit na naman siya doon sa details or toppers ng cake natin. Oras na yon, paalis na talaga for delivery. So, sinabi ko kay customer, ginaya ko lang naman yung inspiration na sinend niya sa picture. And then, sabi ko, may charge na dun sa pagpapalit ng details or design kasi wala namang mali dun sa design na ginawa natin. Ginaya lang natin and finalo ang request niya. Ang siste lang dito is nagpalit siya ng isip na naman. So, sabi niya, okay na daw yung design and ready na siya for delivery. Ang point lang ng video na ito or ng kwento na to is, as a baker, syempre, as much as possible, gusto natin pagbigyan ang lahat ng request ng mga customers natin. Pero, mas maganda pa rin na mag-create tayo ng boundaries. Kasi hindi naman po tayo magikero. At isa pa dyan, hindi lang naman din sila ang nag-iisang customer natin sa araw na yon. Marami pa tayong customer na kailangan din nating i-please. Kailangan lang natin ipaintindi sa kanila ito at dalhin sa mahusay at maayos na usapan. At ito na ang final result. O diba, ang syala ng cake. And that's it for today. See you on our next video. Bye!